Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. BSP nilinaw kung saan ginagamit ang gold reserves ng bansa. Nilinaw ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi ginagamit sa anumang paraan ang gold reserves ng bansa. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng BSP, inihayag nito ang kabuoang gross international reserves ng Pilipinas, kabilang ang ginto ay eksklusibong hawak at pinamamahalaan ng Bangko Sentral. Ito'y upang mapanatili ang katatagan at kakayahan ng piso sa foreign exchange, at tugunan ang anumang inaasahang pangangailangan sa foreign currency ng BSP. Diin nito, ang GIR ay hindi ginagamit para sa ibang layunin, maliban sa pagtugon sa forex requirement ng bansa. Paliwanag pa ng BSP na kapag nagbenta ng ginto, ang nalikom na pondo ay bumabalik at nananatili sa GIR. Noong nakaraang taon, umabot sa 106.3 billion US dollars ang GIR mula sa 103.3 billion US dollars na GIR noong 2023. Gaya ng ibang central bank sa mundo, pinapanatili ng BSP ang bahagi ng gold reserves bilang panangga sa pabago-bagong presyo ng iba't ibang assets sa merkado, alinsunod sa Basic Portfolio Management Principles. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Solidarity Walk at Candle Lighting, isinagawa ng Adamson University para sa 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ito ang nakasuot ng kulay dilaw na damit ang mga estudyante at mga empleyado ng paaralan, makikita din ang kulay dilaw na robin sa paligid ng universidad. Ayon kay Kathy Sekeno ng Adamson University Cultural Affairs, layo ng aktibidad na maintindihan ng mga henerasyon, ngayon ang kahalagahan at malaman ang EDSA People Power Revolution. Bukod dito, hindi aniya kasi inabutan ng kanilang estudyante ang People Powers na nangyari, 39 ng taon na ang nakakalipas, kabilang sa highlight ng aktibidad ang Solidarity Walk at Candle Lighting. Bukod sa mga pinuno ng organisasyon ng universidad, may mga bisita din ng Adamson University na nagsalita sa entablado, mensahe sa pagganita ng EDSA People Power Revolution. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.